Oh, di ba? Oh, ngayon ho, may isa pa tayong topic mga bossing. Ito naman, ay hindi. Ito muna tayo, yung mga tuta. Tuta daw ng China. Sino? Oh, ito, pakita natin ha. Panoorin natin mga bossing. Oh. You first. So, how do you read this sort of reputational attack by the Si ano to ha? Si Boy Saltek. Oh, yung may kamot sa ulo. O yung may kaltok sa ulo. Ang pinag-uusap, isa po sa pinag-uusapan dito. Si Congressman Kiko Barsaga. Game. read this sort of reputational attack by the congressman on the Philippine Coast Guard? Well, there are two views. Naalala nyo, inatake ni Kiko Barsaga yung PCG, Philippine Coast Guard ho. At ang sinabi niya sayang lang, no, ang pasweldo ng taong bayan sa Coast Guard. Ganun ho. Ang binigkas ni Barsaga. Ako ho, sabi ko, minsan nabwisit ako Sabi ko, grabe naman tong magsalita. Di po ba? Sabi ko nga ho sa inyo mga frontliner natin yan na dumidepensa sa ating bansa. Mga frontliner natin yan na lumalaban, no? Para wag masakop ang ating bansa. Ni katiting o 2 pulgada, hindi hahayaan ng mga yan na sakupin ang ating bansa. Tapos sasabihin ho ni Boy Saltek, sayang lang ang pasweldo, buwagin na daw po yung PCG. Halata ho mga kababayan na tipong, kasi yung una kong sinabi kay Martin Romualdez, hindi na kinakagat ng mga DDS. Hindi na ako pinapaniwalaan doon. Ngayon, kailangan kong humanap ng bagong bibiktimahin. Humanap ng bagong titiryahin, babanatan. No? At yun nga po, ang napunterya nitong si Kiko Barsaga, ito pong PCG, mga bossing. Etong mga PCG ho. Pakinggan natin, tuloy. Regarding this upstart congressman, on the one hand, he is seen as very close to the Duterte family. Oo. Oo. No? Alam nyo naman ho, mga boss si Pamo, sir. No, yung mga Duterte, yung pamilya Duterte. Sino po? Ang sukdulang sinusuportahan po niya mga yan? Mga boss si Pamo, sir. China. Kahit hindi nyo po sabihin, kahit itanggi nyo po, no? Vice Presidente, Paulo Duterte, dating Pangulo Duterte, basta Duterte, kahit itanggi nyo na kayo ay pro-China, na hindi kayo pro-China, hindi maniniwala ang mamamayang Pilipino. Came from political family in southern Luzon, very prominent. He's the only one who is, of course, pro-Duterte. The rest actually supported Vice President Leni Libredo then. So there's an allegation that he might be linked to Duterte. On the other hand, there's a perception that he's simply a nutcase. So he even approached the son of President Ferdinand Marcos Jr. Isa ho yun. Yung pambabastos ni Kiko Barsaga. Biruin mo. Yung medyo nag-break lang yata o tapos na yung sesyon doon sa Kongreso. Sugod siya kay Sandro Marcos. At ang tanong ho, mga kababayan, kamusta na yung kaso ng Tito Martin mo? Biruin nyo ho yun, mga bossing. With matching naka-live. Syempre ho, mga kababayan. Kasi yun yung pambala nila sa mga DDS Alam nyo po, mga boss Chipamo, sir, si Barsaga, tsaka si Lebiste. Kung mapapansin nyo, yung dalawang yan, Gen Z. Ano po, bakit? Tingin ko, merong mga nasa likod nito na kaya sila ang pinili para maggaganon ho. Kasi ho, ginagaya, kinokopya yung ginawa ho ng Nepal, yung Gen Z ng Nepal ho, mga bossing. So ngayon, akala nila, ang Gen Z ng Pilipinas ay madaling mauto. Maglagay ka ng 2 Gen Z na congressman dyan, na kabataan dyan, para himukin yung mga kapwa nila Gen Z na mag-aklas laban sa gobyerno. Kaso mga bossing, yung mga Gen Z natin, mga nag-iisip, maayos ang utak. Hindi kagaya nitong dalawa na to, di ba? Congressman Isidro Marcos and told him, please tell your father to, of course, resign from office. Telling, of course, the president to resign by a mere congressman from southern Luzon.
When you look at the bigger picture, as we set out, which is, the so-called 15 billion pesos of military ghost projects, also, all of this hyping up about military pensions, is this not part of a bigger sort of grey zone warfare? Sabi ni Ma'am Virgie Badiola, love na mga Duterte ang China. No, they should move there. Ay, alam niyo ho, sabi ni Larry Gadon, naalala ko lang, yang si Duterte, kaya yan pumunta nung Hong Kong bago arestuhin kasi narinig niya na at nabalitaan niya na merong warrant para sa kanya, ang ICC. Kaya daw ho dumiretso doon sa Hong Kong at isang tawid na lang ho yun, mga kababayan, mainland China na. Kaso sabi alam na ni Xi Jinping kasi na may warrant para sa ICC. Kaya ayun, hindi na tinanggap na makapasok sa China. Ayun, uwi ho. Ang nangyari, balik Pilipinas. Di ba? Balik na ho Pilipinas. Sinalubong ho ni General Torres. Maybe there is, I'm not discounting that possibility, but Barsaga probably is a loose cannon. So, first of all, his allegations saying that the Coast Guard is part of the Armed Forces of the Philippines, which is not the case. The Coast Guard is separate from the Armed Forces of the Philippines. The Coast Guard has a different function than, of course, the Armed Forces of the Philippines, and he simply could not present any proof that there's such a thing as a 15 billion peso ghost project that, of course, been constructed by the Armed Forces of the Philippines. Si Barsaga ho, ano na lang to? Naghahanap na lang ho, mga kababayan. Naghahanap na lang nung ikasisikat niya ulit. Yun. No? Bata Kita niyo ho yung ginawa niya, mga bossing, doon sa Forbes Park. Ang tagal ho siyang hinintay nung 100 katao ng mga DDS. Nung umulan na nga lang ho, naging 50 na nga lang ho Umulan lang ho yun Tapos nung dumating si Barsaga, dahil nga alam niya na posible na maging pabalik-balik si John Vic Remulla doon sa lugar, umalis agad. 30 minutes lang. Dismayado yung mga DDS. Sa kanya, pati yung si Banat-Bay, nadismaya sa kanya. Etong si Congressman Kiko Barsaga, sabi, iaalay ko ang buhay niya o iaalay niya ang buhay niya. No, para dito. Tapos biglang umaalis lang din. Kaway lang daw, kaway. Tapos alis na. Takot, duwag naman din, no? Alam niyo ho, mga bossing, kung itinuloy nila Barsaga, ni Kiko Barsaga, yung ipinagkakalat at sinasabi niya, lulusubin natin ang Forbes Park. Kung pinagpilitan nila, nabuksan ho ang gate ng Forbes Park at ginulo nila, malamang ho, patay na ngayon yan. Bakit? Kayo ho ba, mga kababayan, syempre, di ba? Guguluhin mo yung isang residente, ikaw, pagkayaman-yaman mo, kaya ka nakatira doon sa Forbes Park, meron kang mga gwardya doon. Di ba? Meron kang mga gwardya, ayun, ginugulo, yung bahay mo, ano gagawin ng mga gwardya? Ipagtanggol kayo. Tapos makikita pa, mabidyoan, pinwersa ho kasi nila, pinupwersa nila pasukin yung mga bahay-bahay. At ito naniniwala ho ako, mga boss, na yung Forbes Park na yan, ngayon, tahimik. Pero naniniwala ho ako, mga di kalaunan, mga ilang buwan o isang buwan, magugulat tayo. May kaso si Kiko Barsaga doon sa mga taga Forbes Park. Panggugulo. Di ba? Tapos yung isa pang sinabi niya, pinoprotektahan ng mga magnanakaw ang kapwa nila, magnanakaw. As if naman po na mga magnanakaw yung mga nandoon nakatira sa loob ng Forbes Park. Yung iba po dyan, lehitimo na mayaman na ho talaga sila. Yung iba ho dyan, pinaghirapan nila, pinagpanalunan nila na yung kanilang negosyo ay lumago para malagay sa sitwasyon ng ganyan. Tapos, ang sasabihin lang ni Kiko Barsaga is, pinoprotektahan ng mga magnanakaw ang kapwa nila magnanakaw. Fair po ba sa kanila yon? Hindi. Isa din sa dahilan kung bakit wala na po sila at hindi na bumalik doon sa Forbes Park. Wala po mapunta Di ba? Walang pumupunta ho, mga bossing.
Sabi ni Joselito Torres, hindi na dapat pinapansin niyang si Kiko Barsaga na yan. Mas masarap pang makipag-usap sa isang tambay, sa isang kanto, sa Tondo. Pare, Joselito, ako, taga-Tondo ako. Diyan ako sinilang. Ha? Halika, magkwentuhan tayo. Di ba? Totoo yan, mga boss. Doon sa Tondo, kabataan namin, tambay kanto. Kwentuhan kanto. Hanggang alas 6 na madaling araw, tas uwi na. Tulog maghapon. Ganyan yung buhay ko sa Tondo dati. Tuloy. Moving away Moving from on. Bazaga, Okay. looking at the bigger picture. There's, of course, you have the retired generals. One is an Air Force general. Then, of course, you have a Marine general. I think he's a Major General, De Leon. So they're very active in terms of inciting the rank and file of the armed forces. And, of course, you have the children, the Duterte children, who are very active in criticizing General Browner. Like, for example, Ayan, si Pulong, active na active. Si Pulong, nabanata ng banata si General Bronner. Nung nagsalita si General Bronner, ang sabi niya, itong mga Typhoon missile, maaari o kayang pumunta, makarating doon sa China, kayang abutin ng China. Galit si Pulong. Kinabahan si Pulong. No? Baka naman sabihin ng mga kaibigan namin Chinese, hindi namin kayo pinipigil diyan sa mga sinasabi. Kaya umalma si Pulong ho, mga kababayan. Bagay, dati pa lang ho, umaalma na ang China diyan sa mga Typhoon missile. Pinapakialaman na po nila yung ating depensa, mga kababayan. Sinugundahan niya ni Sara Duterte. At tersera naman ho, si Pulong Duterte. Ayaw nila na magkaroon ng maayos at magandang depensa ang ating bansa ho. Congressman Paulo Duterte, who told Browner that you're simply a tool of the CIA because you allow the U.S. Army to bring in the Typhoon missile system. He simply does not know what he's talking about. The CIA has nothing to do with the deployment of those missiles. But yet, again, alam nyo, mga boss, si Pamo, sir, kumbaga, trabaho po ng yun ng isang sundalo na para hindi ka basta-basta sakupin, kailangan, tumindig ka. Kailangan ipamukha mo doon sa mga kalaban mo, hindi nyo kami pwedeng basta-basta na lang kanyonin. Hindi nyo na lang kami pwedeng basta padalan ng missile. Ano po? Ganoon. Upang sa ganon, maiwasan yung pambubuli nila. Pero kapag hindi ka nagpakita ng lakas mo at ng kakayanan mo at hindi ka sumagot-sagot, bubulihin ka niyan. Talagang hindi ka titigilan yan. Lalo pa ho yan, komunistang bansa ho. Di ba? Sabi ni Jack, isama si Pulong sa Typhoon missile papunta sa China. Paakapin na lang Pulong, akapin mo na yung missile. Ibabala ka na namin. they're a sort of loose cannon attacking the integrity of no less than General Browner. Correct. Ito pa pinakaayaw ko ho sa mga DDS, mga kababayan, yung yung tipo bang sasabihan ka lagi kayong ganyan, no? Pagka nagkagera kayo una, tayo daw ho. Ako ho, mga kababayan, nako, tatanggapin ko ho yun. Pagkakataon na yun di ba? Pagkakataon na ipaglingkuran mo ang iyong bayan, pagkakataon na kumbaga, suklian yung ginawa nung ating mga bayani nung panahon ho na hindi nila iniisip na pwede silang masawi, pwedeng mamatay doon sa gagawin nila na pagtatanggol ng bayan na alam nila na posible na hindi na sila ang makikinabang ng pagiging malaya, which is para na ho sa atin. Siyempre ho, ako bilang isang Pilipino, utang na loob sa mga bayani natin, ay mga kababayan, sasama ako doon. Diba? Hindi ko hahayaan na yung ating mga susunod na mga henerasyon, binabatok-batukan lang ho ng mga Chinese. Hindi ho, mga bossing.